Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagatawan tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak
ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamting ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin o linigin. Salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat, noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad nilang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao
at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang kapistahan po sa inyong lahat ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Senyor. Mas malakas pang palakpak. Walang hanggang pasasalamat sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ngayon nga po sa pagdiriwang natin ng kapistahan, Nazareno 2025, ang atin pong tema, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Mga kapatid, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, siya sa kanyang pagbubuhat ng krus, kanyang itinuturo sa atin ang tunay na halaga ng pagsunod sa Ama.
At dahil sa kanyang pagsunod, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nagpakita rin sa atin ng sukdulan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, ipinakikita sa atin ang mahalagang mensahe ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ipinakita ni Jesus ang sukdulan ng pag-ibig ng Diyos. Ipinakita ni Jesus ang sukdulan ng sakripisyo ng Diyos upang iligtas tayong lahat. Ang krus noon na simbolo ng kahihiyan at kamatayan ay naging simbolo ngayon at tanda ng dakilang pag-ibig at kaligtasan. Ito rin ay nagtataglay ng mensahe ng pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang Diyos patuloy na nagmamahal, patuloy na kumakalinga. Ang kanyang pag-ibig ay totoo, hindi makasarili, handang magbigay kahit pa ang kanyang bugtong na anak. Tayong lahat, mga deboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, ay hinahamon, handa ba tayong magmahal katulad ng pag-ibig ng Ama, katulad ng pag-ibig ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno? Isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na handang sumunod, isang pag-ibig na umaasa sa Diyos. Sa ating pang-araw-araw na gawain, ginagawa ba nating gabay ang pag-ibig ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno? Mga kapatid, palagi nating tatandaan na ang pagsunod ni Jesus, ito ay katumbas ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Yung pagsunod. Ikalawang punto, mga kapatid, ang krus ay simbolo ng sakripisyo. At ito rin ay simbolo ng kaligtasan. Mga kapatid, ang krus na bitbit ng ating mahal na Nazareno, ito ay patunay ng walang hanggang pagmamahal sa atin. Habang bitbit ng Nazareno ang banal na krus, tayo ay hinahamon na bitbitin at dalhin ang ating mga krus sa araw-araw. Sapagkat ang ginagawa ni Jesus na pagbibitbit sa krus ay nagpapakita lamang ng pagsunod. Ito'y nagpapakita rin lamang ng pag-ibig at nagpapaalala sa atin na anuman ang hirap na ating nararanasan ngayon, ito'y kaya nating lampasan sapagkat ang ating Senyor, siya mismo, nagbuhat ng krus para sa atin. Mayroon pa ba tayong hindi pwedeng gawin kung alam natin na ang Diyos ay kasama natin? Sa mga debotong naririto, marami na tayong krus na nalampasan sapagkat naramdaman natin
na ang Senyor ay kasama natin. Marami na tayong luhang nalampasan sapagkat alam natin na ang Senyor kailanman hindi tayo iniwan. Patuloy na nagsasakripisyo, patuloy na naglalakbay kasama natin. Ang krus ay tanda ng tagumpay ni Jesus. Tagumpay ng pagsunod ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, ano ang ating magiging tugon? Ang ating magiging tugon ay tugon ng pag-asa kay Jesus. Kaya nga't sinasabi ni Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, at ang pananampalataya ang magiging daan sa kaligtasan. Ngunit mga kapatid, ang tunay pong pananampalataya ay pananampalatayang may pag-asa. At ngayon nga pong dakilang kapistahan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, isa itong magandang pagkakataon upang tanungin ang ating mga sarili, tayo ba ay may pananampalataya na may kalakip na pag-asa? Alam niyo po mga kapatid, sa unang pagkakataon, ang kapistahan pong ito ay naging pambansang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Buong Pilipinas at mga deboto rin natin sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagdiriwang sa araw na ito. Taglay ang pag-asa. Kaya nga't palakpakan mulit natin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa bawat pagtingin natin sa krus, nawa ay makita natin ang larawan ng pagsunod at larawan ng pag-asa. Marami sa atin humarap sa pagsubok. Taong 2024 at sa mga nagdaang taon, subalit mas nag-uumapaw ang pag-ibig sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga't naway maalala natin ang sakripisyo ni Jesus at ang kanyang paanyaya sa atin na maging tagapagpalaganap, maging tagapagdala ng kanyang pag-ibig at awa. Kaya nga't ang ating magiging misyon ngayon, tayo ay magiging larawan na rin ng pagsunod at larawan na rin ng pag-asa. Let us be bearers of true obedience to God, and let us be bearers of hope. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya na lang ang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid,
tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus. Dinggin nawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Ang ating itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na nilululhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababaang loob, upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa, upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin. Nawa ang sambay ng tinamo sa iyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, upang sila ay magiging katulad nila sa isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng iyong bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Palakpakan natin ang Panginoon.